napag-uusapan natin ang tungkol pa rin po sa ating kuryente kanina. Nasa linya na natin, sumagot partner. na. Oo. Si Attorney Mona Lisa de Balanta, ang chairperson ng Energy Regulatory Commission or ERC. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Si Connie at Igan po ito. Morning po. Magandang umaga po, Miss Connie and Igan. Magandang umaga po sa lahat ng kasama natin. Attorney, ano ba itong sinasabing nagbabadyang 10 centavos daw na pagtaas sa transmission charge? Mararamdaman ba namin ito? Ano ho ba ang ating latest dyan? Opo. Ito po yung may kinalaman po dun sa pagbabayad po natin dun sa reserbang kuryente. So, I think may nabalita naman po kami, na-announce na po naman po namin yun, na nung bandang early April po, sinuspend namin kasi yung pagbabayad nitong reserba na to sa merkado. Kasi po may mga katanungan po yung komisyon kung paano po na-compute. But since hindi pa po tapos yung evaluation namin, sabi po nung mga generators po natin na kung pwede daw po kahit konti, kahit na konting portion lang nung amount, kasi po yung mga bumibili ng crudo, yung bumibili po ng fuel, kailangan po nila din ng cash flow. So pinagbigyan lang po natin sila for 30% na recovery. So na-serve na po itong reserva na ito. Okay, so ibig sabihin, mararamdaman natin to kailan? Yung pagtaas po? Siguro po, iba-iba po kasi yung billing cycle ng mga utilities. Pero mga bandang June po ito, papalo po. So nagamit na namin ito kumbaga, hindi ba? So Nagamit babayaran na natin lang. lahat. Tama po. Kung sa yung kwenta is talagang kailangan po, ma'am? Opo. Kasi po napagsilbi na po nila to. Hindi lang po natin binigay po yung kabuuan kasi nga po, meron pa rin po kaming tanong dun sa pag-compute dun po sa ating market operator. Pero sabi po namin, yung safe na level is 30. Kasi po, malamang sa malamang, hindi naman po wala naman pong sosobra sa 30% yung aming kailangang kolektahin sa kanila. Pero marami tayong mga, syempre, gustong maintindihan ito on, siguro parang level ng talagang masa, hindi ba? Kasi pagka sinabi natin na 10 centavos, parang hindi na hindi na mararamdaman. Pero sa totoo lang, bawat sentimo, pagka sa hirap po ng buhay, di ba? Mahalaga. Oo. Tama po. So ano bang nakikita natin? Pwede bang installment ang bayaran, ma'am? Dun sa issue ng installment po. Opo. Ito pong sa transmission charge, effectively parang magiging installment na nga po ito. Siguro po yung isang hinihiling po na installment pa, yun sa generation. Yun pong maalala niyo po ng mga red alert and yellow alert na kasagsagan. Yun po din yung hiniling namin sa mga distribution utilities saka po sa generation companies natin na kung pwede po, kung masyadong mataas yung makita nilang epekto, i-spread naman po nila, yung utay-utayin po yung collection. Pero dun po sa mga nakita naming mga nagtaas, parang pinakamalaki na po. So far hindi pa po kumpleto yung reports na pumapasok sa amin. Mga 150. Medyo malaki po yun, 150 per kilowatt hour po kasi yun. Opo. So, kasi ang nangyayari daw po, pag hindi nakabayad, parang puputulan agad. Agad. So meron mga panukala na baka pwede meron bang namang maging instruction from your end, ma'am, na baka pahingahin muna natin ang Pilipino. Talaga. Tama po. Yan po yung inaaral naman namin ngayon. Yan pong possible moratorium on the disconnection po. Habang ito lang pong itawid lang po natin yung isa't isa dito po sa mainit na panahon. Sa period na to, Opo, sa period na to. So yun po, within the week po we'll decide on that. Pero darating ba yung time na pag alam nyo namang pwedeng ibaba, kayo na mismo mag-uutos sa kanila? Ay, opo. Mayroon pong mga pagkakataon na nagpapa-refund pa nga din po kami para ganyan. So, tuloy-tuloy po yung aral natin kung tama or mali yung sinacharge po ng ating mga distribution. Yung computation po sa electric cooperative sa mga provinces, parang naglabas na sila masyado mataas. Yun ho ba susuriin din ninyo? Yes. Kasama po sa nire-review po natin. So hindi sila pwedeng maningil agad hanggat wala pang pinal na utos from ERC? Hindi po. Pwede pong kasi po yung sistema po natin,
post-audit po yung aming yung aming okay, review. okay. Opo. Ay, pero Opo. parang sabi kasi ng mga kooperatiba, 'di ba kasi sa kanila, parang nagbabayad sila doon mismo sa kanilang Yung kinukuha supplier. nila na ng supplier. kuryente. Apa. Oo. Installment, pwede ba doon? Yun po yung ako mismo po kinausap ko nga din po yung mga generation companies na pag po may nanghingi ng installment na DUs na utility or cooperative, Opo. pagbigyan na muna po. Opo. I see, okay. Pero yung dun sa sa mga disconnection, sabi niya sa mga consumer, malalaman ba namin yung inyong decision diyan na medyo wag Opo. naman masyadong bilisan, 1 or 2 days hindi lang nakabayad after the bill, 'di ba? Parang putol na Oo nga agad. po eh. O baka Opo. naman, ano ba ang inyong tinitignan? 1 week, 2 weeks? Ano ho bang ating Ay, stretch kaya na Apo. pwedeng ipagpaliban? Iniintay po namin yung recommendation po ng technical team din po namin. So, hindi ko pa po nakikita. So, pag po nakuha na namin, babahagi din po namin yon. Pero yung isa po kasing paraan din po na pinromote na nga rin namin, ang land bank po kasi, merong programa para nga po sana yung tawag naming anti-bill shock lending program. Oo. Para Dami po ng shock eh. ma-distribute. Totoo po. Di ba? So, para po ma-distribute yung Hindi na yung electrical collection. shock. Electric Opo. bill shock talaga naman, di Bill ba? shock na po. So, iyon din po yung isang programa na pwedeng ma-avail ng mga electric cooperatives and utilities natin. Para po, wag nila agad ipasa, doon po sila mag-a-avail ng loan kay Land Bank para po mabayaran nila yung supplier nila. Zero interest naman po yung binigay ni Land Bank Oo, doon. ito pinaparating lang ng mga taga Cabanatuan City. Ma'am, help daw at super taas daw ang kuryente. Yung sweldo nila sa kuryente na lang Ayun na napupunta. nga. Si 8188. Oh. Sige po, tingnan po na. Cellcore yung kanilang supplier dyan. Cabanatuan. Tingnan po Oo. namin. Apa, tingnan po na. Yung anunsyo po ng Meralco, ito tuloy na rin ito yung 46 centavos na pagtaas po sa Mayo. Aprobado na yan? Yan po yung sa generation na, Aha. yung binabanggit ko po kanina na generation charge naman. Opo. Ang laki Yan din po yan. yung dun sa mga red and yellow alert natin na period. Okay. Kayo ba'y natutuwa o dito sa Naiirita. mga kumakalat na mga trending na parang Bill reveal. bill reveal ng ating mga kababayan? Kasi sabi ni iba, personal hindi po talaga information. nakakatuwa. Kasi personal information daw yan. Baka Tsaka yung may, data privacy nila. Oo, so, di ba unti-unti, nakikita nyo ba yun? Nilalabas na yung electricity bill nila? Opo, may nabalitaan nga din po kaming ganyan. Tapos po, actually po, baka maglabas kami ng advisory dyan kasi po, tamang-tama, data privacy awareness week pa naman po next week. Okay. So, kailangan po paigtingin natin yung kaalaman din natin sa data privacy. Minsan po hindi natin na mamalayan yung mga pinapost sa Facebook at sa kung ano-anong social media natin. Oh. So, Kakapahamak na po natin. so hindi talaga nakakatuwa yung ganong electricity bill reveal? Hindi ko po alam sino pong Baka po may mga iba lang po na nakakatuwaan nila yon pero delikado din po. Delikado sa kanila, no? Sa Oo, consumer. baka data privacy sila. O sige po. Payo na lang siguro, no? Kasi itong mga timbulal ho natin, nako talaga pag nakiusap ka sa paputol daw, 'di ba? Parang hindi ho talaga na iibsan yung kanilang takot. Sabi nyo nga, yung mga bill shock na yan. So, ano natin, mapapayo? Kasi yung iba naman, para-paraan na lang, partner, yung mga sa solar ba? Yung mga maliliit na kuryente, pwede. Baka gusto nyo doon yung suportahan yun. Tanungin ang ERC ba, anong papel pagdating sa other source of energy? Kayo ba may nire-recommend na kayong, kasi parang yung research ba, iba, di ba? Dapat patungo kasi na sabi tayo ko, sayang yung sobrang init, puro reklamo. Init, pwede pala magamit naman ng kuryente ng init na yun. Tama po. Last year po, isa sa mga effort namin para mapaghandaan talaga tong summer months, yung pag-promote nga po niyang net metering. Net metering po, yung tayo po mismong household, yung mga bahay-bahay natin, hindi po tayo helpless pagdating sa mga gantong sitwasyon. Pwede po tayong magpalagay ng solar sa bahay po natin, parehistro po tayo dun sa utility, yung po kung nasa Meralco area kayo or sa cooperative, para po mag-net metering. Ibig sabihin po nito, yun pong sosobra, kung yung solar po ninyo ay nagpo-produce ng more than your requirement or halimbawa namasyal kayo, walang tao sa bahay, nag-e-export po kayo ng kuryente.
ibabawas po yan sa bill ninyo. So may, in a way po, nakakatulong din po yan. So nag-partnership kami with with some LGUs na po, Ayan. para po may one-stop shop. May one-stop shop Yes. po kami sa mga munisipyo. Yes. Doon na mismo kayo Hindi ba- kukuha ng permit. Hindi ba Ng permit, mahal? oo. Yung kasi yun naman yung parating sinasabi, mahal ang solar sa ngayon. Baka naman may magawa ho ang ERC para ito ho ay maging affordable. Meron pong, hindi na po ganun siya kamahal. Ako po, nagpakabit ako nun sa akin mga 8 years ago Mahal pa po talaga. Pero ngayon, sulit na sulit, especially last year. Yes. Sulit na sulit Pati ko si po Ma'am siya nagpatayo. talaga. Opo. Tapos pero ngayon po, meron na din pong programa ang Pag-ibig. Okay. Na meron po silang Pag loan nagpapatayo ka ng bahay, may solar, ano na. Apa. Aha. Or solar lang mismo, home improvement plan po yung tawag nila. Yung mga Pwede nabibili pong ho ba mag-apply. na mga, yung mga pira-piraso? Kasi nagagamit din daw nung Ay. iba. Like for nasa ilaw lang, sa isang electric fan. Pwede ba yun? Opo. Pwede po, pero kami po, ang nire-recommenda po namin sana talaga, yung sa talagang installer po. Ang DOE, Department of Energy, meron po sa website nila ng list of accredited installers. Mas maganda po, doon po pipili ng supplier. Bakit Po, doon? Para mas safe ba? Mayroon bang delikado safe. pag sila lang nagkabit? Opo, kasi po, papakailaman po yung electrical po ng bahay ninyo So, mas maganda po na rehistrado. Oo. Pangalawa Tama po, naman. yung pong after sales, service. Mas Mabibenta maganda mo. po na Mabibenta pag ninyo. hindi po, pag may problema po dun sa unit, Ayan. alam mong may mahahabol ka na mag-aayos po ng unit ninyo. Okay, ma'am, siguro makarinig lang from your end. Pag binabanggit kasi yung tataas ng sigil ng kuryente, umiinit ang ulo ng marami. Tama. So, paano tayo magiging kakampi? Oh, ma'am. Opo. Go ahead po. Opo, salamat po. Actually, naintindihan ko naman po ba't po umiinit ang ulo natin. Ako rin po, consumer din po. So, siguro po ang mapapanigurado lang po natin sa consumers, kami po sa ERC, katuwang po ng DOE at ng ibang ahensya, talaga pong naghahanap ng paraan para po mapababa natin. Ngayon, hindi lang po ngayong summer, but tuloy-tuloy sana na mapababa natin yung presyo ng kuryente. Isa na pong solusyon dyan, yung pagdami po talaga ng supply para po makapag-compete po ang ating mga suppliers. What about- Go ahead. Apa. What about No, dun sa sabihin ko nuclear? lang po. Nuclear is an option that is being studied. Medyo long-term solution po ang Okay. nuclear. Apo. Yung pahabol. Nasa kasama naman po yan sa pagpaplano po ng Department of Energy. Okay. Ayun ang Sarap maganda. pakinggan. kahit paano. Sana maramdaman, Oo. no? Hindi lang sa Opo. pakikinig. Ayun lang. Okay. Well, maraming salamat po, Thank you, Attorney. Chairperson ng Thank Energy. you very much din po. Ingat po kayo. Salamat po. Hilingan, walang